Naranasan ko rin guys sa dati kong amo na napasukan, binawian niya ako ng gamit na binigay niya. Ganito kasing nangyari. Yung nagrenta na yun is 1 month ako sa kanya dahil bago siyang panganak. So dahil dito is ang bagong panganak is binibisita ng kamag-anak, kaibigan, ganun. Kaya parang tinutulungan ko siya sa pag-aalaga ng anak niya. At pag may bisita is ako ang nagsaserve, ako ang nagagawa ng mga inumin nila, ganun. Tapos, nung time na mga 2 weeks na ako, kasi sa nanay kami niya. Kasi pag bagong panganak dito ay umuwi sa nanay. 2 weeks kami sa nanay niya, 2 weeks kami uuwi sa kanila. Kumbaga, uuwi siya sa bahay nila. So, nung umuwi kami sa bahay niya is, naglinis ako ng bahay niya. Pinalinis niya ako mula kwarto, CR, lahat sa guest room. Tapos, nung time na yun is, binigyan niya ako ng bag, binigyan niya ako ng damit, binigyan niya ako ng mga chichirya, ganun. So, ngayon, gusto niyang magdagdag ng isa pang buwan. Hindi ko siya gusto guys, kasi nga, pag gumising siya guys, halimbawa gigising ako ng alas 8 ng umaga, syempre nag-aalmusal tayo bago magtrabaho. Syempre gutom tayo. So, syempre kailangan natin kumain bago tayo magtrabaho. So, na-inform naman siya nun. Dahil yung aking amo, bago niya nirentahan ako is, kinausap siya ng aking amo na dapat yung katulong is pakainin mo, may pahinga, at ganitong oras ay matutulog na. Yun yung rules ng aking amo. So, yun na nga, gumising ako ng alas 8 at naggawa ako ng almusal ko. So, kahit tulog na tulog siya guys, gumigising talaga siya. At ang lakad niya is, yung, yung parang yung lakad niya is, nakakinto siya. Yung paa niya na halos hindi maano sa sahig. Pero bigla siyang sumusulpot sa kusina na hindi ko alam. Tapos tatanungin niya, anong niluluto mo? Anong ano mo? Ganun siya. So ramdam ko na pangit ang ugali niya. Kasi nga, ultimo pagkain is ipagdadamot niya. Ang kinakain ko nun is kubos lang. Tapos yung noodles nun is ako ang bumibili. Kumbaga kubos lang sa kanya, kumbaga tinapay lang sa kanila. Tapos manananghalian kami is alas 2:30, alas 3. So, buong umaga is o tanghali siya nagigising. Tulog siya noon. Gigising siya pag tanghalian na. So, nagkukuskus ako ng bahay niya, naglilinis ako. Halos general cleaning ang ginagawa ko sa bahay niya kasi wala siya sa bahay niya, 'di ba? Nagaling siya sa nanay. So, gutom ka talaga. So, ang ayaw ko sa kanya is madamot siya sa pagkain. Kaya kinausap ko yung aking amo na 1 buwan lang ako at aalis ako sa kanya. Gusto niyang magdagdag ng 1 buwan. Hindi ako pumayag. So, ngayon galit na galit siya. Kasi, 2 days na yun, bago ako matapos sa kanya, kinausap siya ng aking amo na susunod na araw is kukuhanin ko na yung katulong. Sabi niya magdagdag ako. Sabi niya ayaw ng katulong. So, galit na galit siya sa akin. So, ngayon, nung dumating na ang araw na i-check niya ang aking mga gamit, is hinalungkat niya lahat ang aking maleta. Tapos ngayon, yung mga pinambili niya na, ay pinangbibigay niya sa akin na gamit, like mga damit, mga bag, mga ganun, binawi niya. So sabi ko, kuhanin mo, sabi ko sa kanya. Hindi ko dadalhin yan dahil kung babawiin mo, wala naman problema sa akin, sabi ko sa kanya. Binawi niya talaga. Tapos hindi ko pa makalimutan yung chichirya na binigay niya sa akin na hindi ko naubos ba? Bukas na yun, bukas na yun. Kasi binigay niya sa akin, hindi bukas. Tapos kinain ko, bukas na yun. Tapos binalot ko siya sa cellophane kasi hindi ko kayang ubusin yung chichirya, malaki eh. Binawi niya dahil sa kanya yun. Binawi niya talaga. Grabe, sabi ko, pati chichirya kinuha niya. Sabi ko, kailan yun? Sabi ko sa kanya. Okay lang, kunin mo. Sabi ko sa kanya, yun. Binawi niya at tinapon niya sa basura. Kasi galit na galit siya dahil hindi ako nag-renew ng 1 buwan pa. Kasi nga, kung magtagal ako sa kanya, kung ganun ang ugali niya, hindi ko talaga kaya. Kahit sa paglilinis is bantay ka. Kahit maglinis ka sa ng CR, ay binabantayan ka niya. Pag naglilinis ka ng kwarto niya, binabantayan ka niya. Wala mang problema sa kwarto niya. Pero napagbintangan niya ako ng 1 beses noon na wala yung alahas niya.
yung singsing nahulog pala sa ilalim ng mesa, sa higaan niya. Doon pala na napunta sa ilalim ng kama niya. Nung tinulak na namin yung kama, doon nakita yung singsing niya. Kaya sabi ko, hindi to pwedeng magtagal ng katulong. Hindi ako pwedeng magtagal dito sa kanya, sa ganitong ugali niya. Kaya yun, galit na galit siya. Binawi lahat yung mga pinamimigay niya.